Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Lahat ng papuri at pasasalamat ay ukol lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, Panginoon ng sangdaigdig. Ang pagpapala at kapayapaan ay mapasa kaning propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa kaning mga pamilya at mga kasamahan. Mga kapatid namin sa pananampalataya, dito naman tayo upang madagdagan natin ang mga nabanggit natin noon na mga mahalagang bagay tungkol sa Hajj, pagsagawa ng Hajj. Ngayon ay nais kong ipaliwanag sa inyo ay tungkol sa mawaqitul Hajj wal Umrah. Ito po ay tinatawag na mawadi wa azmina muayyana li'ibadatin makhsusa. Ang mikat ay natatangin mga lugar o mga panahon para sa natatangin pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At mikat na ito ay may dalawang uri. Una dito ay tinatawag na mikat zamani, ang pangalawa ay mikat makani. Itong zamani na ito ay natatangin na time o oras para sa pagsagawa ng Hajj. At miqat makani naman ay itong natatanging lugar na doon isasagawa sa lugar na yon ang tinatawag na layunin o intention para sa Hajj at Umrah. Una dito ay al-miqat az-zamaniyah. Ito po ay mga natatanging mga times o panahon. Ito po ay mga oras na walang bisa ang iisa na gawain mula sa mga gawain ng Hajj. Maliban lamang kung ginagawa yun dito sa mga oras na ito. Itong oras na ito ay magsimula sa buwan ng Shawwal at buwan ng Dhul-Qa'idah hanggang sa ikasampu ng buwan ng Dhul-Hijjah. Ito po ay pananaw ng mga karamihan. Pero may ibang pananaw tulad ng pananaw ni Imam Malik rahimahullah. Sabi niya ito po ay kasama ang kumplito. Ito pa ay kasama ang buwan ng Dhul-Hijjah na kumplito. Kumbaga sa pagsabi o pananaw ni Imam Malik ay ito po ay magsimula. Mga buwan ng Hajj magsimula sa buwan ng Shawwal at Dhul-Qa'idah at Dhul-Hijjah At itong Umrah, ang kaniyang natatangin na mga oras o panahon ay huwal amu kullu. Ito po ay sa loob ng isang taon na pwede ka mag-umrah. Pero maliban lamang kung ikaw ay nag-Hajj, kasi hindi ka pwede mag-intention na ikaw ay doon ka pa sa
loob ng Hajj o di kaya hindi ka pa nakatapos na mag-Hajj. Ito ang tinatawag na miqat zamaniyah. Ang isusunod natin dito ay tinatawag na al-miqat al-makaniyah. Ito po ay natatanging mga lugar na dito po mag-intention ang isang tao na gusto niya mag-Hajj o mag-Umrah. Hindi po pwede sa Hajj o Mu'tamir na lalampasan niya ito, mga lugar na ito na siya po ay hindi siya nakapag-ihram o di kaya hindi siya nakapasok sa intention na siya po ay mag-Hajj o mag-Umrah. Itong mga natatanging area na ito o lugar na ito ay lima po na mga lugar sa sa pananaw ng mga may alam sa Islam. Una dito ay tinatawag na Dhul Hulayfa. Dhul Hulayfa na ito ay hiya miqatu ahli al-Madinah. Ito po ay lugar para po sa taga-Madina. Ito po ay mikat nila. Ang mikat na ito, Dhul Hulayfa ito ay lalayo sa Makkah. Mula sa Makkah, ang layo niya mula sa Makkah ay halos 400 kilometro ang layo niya mula sa Makkah. Ito po, ulitin ko, ito po ay mikat na taga Madina. Ang pangalawang mikat dito ay Al-Juhfa. Ito na naman ang mikat ng taga Sham o di kaya ay taga Masr at Maghrib. Ang layo niya po mula sa Makkah ay halos 200 ang layo niya mula sa Makkah. Ulitin ko po, ito po ay mikat na taga Sham at Masr at Maghrib. Ang pangatlo dito ay tinatawag na Qarnul Manazil o di kaya ay tinatawag na As-Saydul Kabir. Ito po ay miqat li ahli Najd. Ito po ay miqat na taga ahli Najd. Pumasok dito yung taga Riyadh po. Ito ay lalayo mula sa Makkah. Na halos 70 kilometro mula sa Makkah. Ang pang-apat ay tinatawag na Yalamlam wa hiya miqatu ahli Yaman. Ito po ay para naman sa taga-Yaman. Ang layo niya mula sa Makkah ay ganun din sa naunang nabanggit natin na halos 70 kilometro ang layo niya mula sa Makkah. Ang panglima dito ay Dhat Irqin. Ito po ay miqatu ahli Iraq. Yung taga-Iraq, ito ang miqat nila at saka sa Mashriq. Ito po ay ang layo niya mula sa Makkah ay ganun din sa nauna ay halos 70 kilometro. Itong mga nabanggit natin na ito na mga miqat ay dapat sa isang tao na may layunin o nagnanais na mag-Hajj o mag-Umrah ay dapat dito po siya makapagsagawa ng intention na siya po ay mag-Hajj o mag-Umrah. Ito po ay obligado. Isang obligado po sa taong nag-Hajj o di kaya ay taong nag-Umrah. Mga kapatid sa pananampalataya, ang nabanggit natin na ito ang tinatawag na miqat zamani, mawaqit zamaniya, natatangin mga oras na doon isagawa ang Hajj.
at miqat at mawaqit makaniya, ang mga natatanging lugar na doon talaga isagawa o di kaya pumasok ang tao sa layunin niya, hajj man o umrah. Ang susunod dito ay iilan sa mga issue o di kaya ay masail na may connection dito sa miqat na ito. May mga masail dito na may connection sa miqat na ito. Unang mas'ala dito ay tinatawag na hukmul ihram min al-miqat. Ano ba ang hatol ng Islam dito sa pag-ihram, pag-intention mula sa miqat? Sabi dito, yajibu an yakuna al-ihramu min al-miqat. Ito po ay obligado na isagawa, obligado po na isagawa ang ihram. Yung intention ng isang tao na mag-hajj o mag-umrah mula sa miqat. Mula sa miqat ay obligado po ang pag-intention dito. Ang pangalawa dito na issue na dapat din natin malaman o di kaya mahalagang issue dito ay tinatawag na hukmu ihramil hajj bil hajj qabla dukhuli ashhuril hajj. Ito po ay pumasok dito sa mawaqit zamaniya, yung mga natatangin mga time, panahon, mga oras at panahon. Ano ba hatol ng Islam sa isang tao na mag-ihram para sa hajj bago pumasok ang mga buwan ng hajj? Ito sabi ng mga jumhur, karamihan sa mga ulama, sabi nila, al-ihramu bil hajj qabla ashhurihi makruh. Sabi nila, ang pag-intention, pagpasok sa hajj bago pumasok ang kaniyang mga buwan, ay ito po ay makruh. Makruh ito. Dahil ang tao ay nag-intention bago pumasok ang takdang oras niya. Pero ngunit ang ihram niya, sabi ng mga jumhur, ay sahih. Siya po ay mananatili sa ihram. Siya po ay manatili sa kanyang ihram hanggang sa oras ng hajj. Hanggang sa pumasok ang hajj. Hanggang sa pumasok ang hajj. Ito naman gusto natin magkitin dito, yung pananaw ng jumhur. Pero may ibang pananaw dito. Pero okay na, sapat na ang pananaw ng mga jumhur dito. Ang pangatlong issue dito, o di kaya bagay na, mahalagang bagay na babanggit natin, ay itong nangyari o mangyari naman sa taong mag-hajj na siya po ay minsan magpunta sa Makkah, na siya po ay nakasakay ng car o di kaya ay nakasakay ng eroplano. Halimbawa, kung nakasakay ng eroplano yung tao, fa innahu idha kana fi ta'ira, ang pumunta sa hajj, siya po ay nakasakay ng eroplano ay yuhrimu idha hadha ahada hadhihi almawaqit. Ang kaniyang gawin ay mag-intention na siya kung makalapit na siya. Halimbawa sa taas siya, kung sa palagay niya nakalapit na o tumugma na yung lugar na yon sa isa sa mga mawaqit, kahit anong miqat, pero tumugma o parang doon siya malapit o katabi niya, parang katabi niya yung miqat na yun, ay doon po siya mag-intention. Pero ang pinakamainam sa kanya ay fa'alayhi an yahtat. Siya po ay mag-ingat. Talaga mag-ingat siya. Kasi ang eroplano po ay tasiru bisur'ah. Ito po ay talagang mabilis. Talagang mabilis talaga ang eroplano ito. Kung
eroplano na ito talagang mabilis, kaya dapat sa tao na mag-ingat dito. Ang pinakamagandang gawin niya na tao na nakasakay sa eroplano o di kaya plane ay siya po ay mag-ingat at mag-intention siya bago siya dadaan sa miqat o bago siya magdugma sa miqat na may isang bago siya makatabi ng miqat ay before 2 minuto, may 1 minuto o 2 minuto before magdukma siya o di kaya dumating sa miqat, ay siya po ay maglayunin na, mag-intention na para para hindi niya malampasan ang miqat na yun. Kasi kung malalampasan niya o di kaya siya po ay makalampas siya sa miqat na siya po ay hindi nakapag-intention, ay ito ang pang-apat na issue na pag-usapan natin. Itong mga tao na magpunta sa Makkah para makapag-Hajj o makapag-Umrah. Ang mga issue dito na dapat nila malaman tungkol sa kasama na yung nabanggit natin na halimbawa siya po ay nakalampas siya ng miqat. Una dito, man tajawaz al-miqata bighairi ihramin walam yarji' lil ihram min al-miqat. Kung sino naman lumampas sa miqat na siya po ay hindi po nakapasok sa ihram, tapos hindi siya bumalik para mag-ihram doon sa miqat na yun, ay yung tao na yun ay ang una ay obligado sa kanya ay bumalik doon sa miqat na yun. Obligado po sa kanya. At doon siya mag-ihram. Pero kung hindi siya bumalik, ay athima, may parusa. May kasalanan siya. Kung hindi siya bumalik, may kasalanan siya. At obligado sa kanya ang tinatawag na dam. Magkate siya ng kambing doon sa Makkah at ibibigay sa mga pobre ng Makkah. Ito po ay pinagkasunduan ng mga grupo ng mga pukaha na apat na grupo na mga pukaha. Ang pangalawa dito, kung tao na lumampas sa miqat, hindi rin siya nakapag-ihram, tapos bumalik siya doon sa miqat, pa-ahrama minhu, at nag-intention mula siya doon. Sabi dito, sino man na lumampas sa miqat na hindi nakapag-ihram, tapos bumalik sa miqat, nag-ihram doon, pala dama alayhi. Sapat na yun sa kanya, bumalik, nag-ihram doon, at wala siyang kasalanan at walang dam na obligado sa kanya. Ito po ay pinagkasunduan na mga ulama. Ang pangatlo dito, na yung tao na lumampas sa miqat, tapos bumalik sa miqat, pero nag-ihram muna siya. Lumampas sa miqat, nag-ihram, tapos bumalik sa miqat. Tao na yun ay la yasqutu anhu dam, hindi mawala sa kanya ang dam. Kailangan pa rin ang dam kahit nakapag-ihram siya at bumalik siya doon sa miqat. Ito po ay pananaw ng mga Malikiya, Hanabila at iba pa sa kanila, at ito na rin ang pinili ni Sheikh Ashinkiti o Ibn Baz o Ibn Uthaymin. Ang mahalagang bagay din dito
ay may tao na naman na magpunta sa Makkah na hindi niya layunin na mag-Hajj o di kaya mag-Umrah. Pero dadaan sa kanya ng 1 araw, 2 araw, mag-isip niya na baka pwede naman mag-Umrah siya o di kaya ay mag-Hajj. Ito po, isang tao na ito, kung makalampas ng isang tao na sa miqat na hindi niya po layunin na mag-Umrah, mag-Hajj, tapos napag-isipan niya na mag-Umrah, ito po ay mag-ihram siya sa lugar na yun. Kung doon siya sa Jeddah, pwede, sa Makkah, pwede. Wa huwa madhabu al-Maliki wa Shafi'i. Ito ay pananaw ng Malikiyya at saka Shafi'iyya at iba pa. At pinili ito ni Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Ang iba naman dito ay mayroon naman dito na issue tungkol sa mga mga babae na may haid o nifas. Yung babae na may ligra o may bagong nanganak, siya po ay la yumna min ihramil mar'a min al-miqat. Itong haid na ito, regla at saka bagong nanganak ay hindi po makapagbabawal sa kanya na mag-ihram mula sa miqat. La yajuzu lil mar'ati allati turidu nusuka mujawazat al-miqati duna ihram. Hindi po pwede sa isang babae na gusto niya mag-Hajj o mag-Umrah na lumampas siya sa miqat na walang ihram siya. Kahit siya po ay may regla o siya po ay bagong nanganak. Doon po siya dapat obligado na mag-ihram po siya. At kahit ganun ay ang ihram niya ay tama po o di kaya ay sahih. Mga kapatid sa pananampalataya, ang pinakalas na mabanggit natin dito ay ito, may isang mga akhta po, mga kamalian, pero isa lang ang banggitin natin dito. Ang mabanggit natin dito, yung mga tao na iniwanan nila ang pag-intention mula sa miqat. Kasi ang iilan sa mga Hajj na sila po ay dumating. Nabanggit natin kanina yung mag-Hajj na sumakay ng eroplano. May iba na sumakay ng eroplano pero hindi sila mag-ihram mula sa miqat. Hanggang sa dumating sila sa Jeddah. Hanggang sa sila po ay dumating sa Jeddah. Mga tao na yun ay dadaan sila sa isa sa mga natatanging na mga lugar na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Tulad ng binanggit natin kanina, Dhul Hulaifa, Al-Juhfa, Qarnul Manazil, Yalamlam, at iba pa. Kasi sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ito po ay hunna li ahlihinna. Para po ito sa yung nabanggit na mga tao. At sa kawaliman ata alayhinna, at sino pa man mga tao na dadaan sa mga lugar na yon na hindi taga doon siya, ay yun din ang kanilang miqat. Dahil doon ay yung ginagawa ng mga kapatid natin na hindi mag-intention kung nakatugma sila sa isang miqat o di kaya ay nakatabi sila, nakalapit sila sa isang miqat na siya po ay nakasakay ng eroplano. Kung hindi po sila mag-ihram doon, ay talagang hindi pwede yun. At obligado po sa kanila na mag-ihram doon. Kahit Hajj man o Umrah, mag-ihram po sila. Kasi kung hindi nila gagawin yun, ay doon sila makapasok sa mga tao na lumampas sa miqat, tapos hindi sila bumalik.
para mag-ihram sila. Kasi doon na sila nag-ihram sa Jeddah. Lumampas sila ng mikat. Doon sila makapasok sa pangalawang hatol ng Islam. Ang tao na makalampas ng mikat, tapos hindi bumalik, mag-ihram sila doon, ay may kasalanan sila at obligado sa kanila yung tinatawag na dam. Magkate sila ng kambing, tapos ibibigay sa mga pobre ng Makkah. At nabanggit natin yung Jeddah. Jeddah ito ay kasama ba sa miqat ito? Sabi ng mga ulama natin, ang Jeddah po ay laysat miqatan. Jeddah ay hindi po kasama sa miqat ito. At hindi po pwede sa isang nagnanais mag-hajj o mag-umrah ay lumampas siya sa miqat na siya po ay doon. Lumampas sa miqat ay siya po ay doon siya mag-ihram sa Jeddah. Maliban lamang kung yung nabanggit natin, dito pa siya sa taas, hindi pa dumating sa Jeddah, pero makatugma siya ng isang miqat bago dumating sa Jeddah, mag-ihram na doon, walang problema. Pero hindi siya mag-ihram, ay yun ang yun ang mangyari, yun ang magkaroon ng problema kung hindi siya mag-ihram sa Muhadat al-Miqat. Doon ba siya mag-ihram sa Jeddah? Kasi ang Jeddah ay hindi po kasama sa miqat ito. Mga kapatid, sa pananampalataya, hanggang dito lamang. Biidnillahi tabaraka wa ta'ala, madagdagan natin ito sa susunod na episode. Hada wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.